mercy cover me. When He spoke to me, I know He was the Savior. When He spoke to me, He called me by my name. The stone that sealed my heart with fear rolled silently away. For when Jesus spoke, I know I'd never be the same. When He spoke to me, I knew He was the Savior. When He spoke to me, He called me by my name. The stone that sealed my heart with fear rolled silently away. For when Jesus spoke, I knew I'd never be the same. When He spoke, every time the preacher preaches the Word of God, pastorya gyud ang Ginoo. And hoping, mga kaigsunan, that we could understand the message of God. Because if not, unsa may ato i-apply? Amen? The reason why we listen, because we need to do according to His will. Importante ka na, what is God's will for us? Importante kayo mga kaigsunan. And to do God's will in church services, dapat ang ato sa kinabuhi sa gawas would match up to what God wanted us to do in the church. Kay mo mga kaigsunan, dako kayong kagubot sa kinabuhi nato kung sa dihang naminaw ta sa instructions sa Ginoo, mo ni ay ipabuhat sa Ginoo. And when you go out to live your life contradicted to the teaching of the Word of God, bugat ka sa kinabuhi nimo. Bugat yung kayo, believe you me. It is very hard and very difficult, and each time you hear the preaching of the Word of God, it will annoy you. Maglagot na hinaw ka. Annoying na kayo ang preaching. Si balik, oy. Ang balik, ni tuma na diay ka. Ang luwas, pagtudluag salvation, malipay. Ang tither, pagtudluag tithes, maglumpayat sa kalipay. Ang soul winner, tudluag discipleship, mas malipay siya. Tungod, nga naman, tungod kay, sa pagtuon, walay hunong. Lifetime ni. And so its discipleship is lifetime. Amen? Muna, there is atong church, gitudluan ka how to serve the Lord sa church. And when you go out, gitudluan pug ka how to live your life. I'm not saying that there's only one business that we can do, but we could start with that business that God gave to us, mga kaigsunan. And if you choose to stick with it, praise the Lord. Makaingon ta nga, you will be part of our mission. Amen? Now, this morning, ang atong topic na agihapon sa success, and this is number 80. So, sige na kong pangayo sa Ginoo message about success, gipang-apply na mo ni mga kaigsunan, and we can see success in our life. Sa una, lisod kayo, ikabot ang mga butang, pero karon mga igsoon, sa grasya sa Ginoo, abot kamay. Abot kamay. Sa una, abot kamay maghapon, pero ang among kamay mag-abot. Ana, mo na kinuptanay sa kamot. Na? Sa kalisod, o sa karuay, magkinuptanay sa kamot niya. Sa kalisod man, magkinuptanay ayo. Pero sa grasya sa Ginoo, tumano lang nato ang iyahang sistema, mga kaigsunan, makita nato siya. Sa tunga-tunga sa atong kalisod, ug mayon siya. Dali. Sunod. Dali. This is the way out. Amen? The way out. Gikan sa kalisod. Now, the title of this message is When You Become a Part of God's Economy, Part 2.
So sa diyang nahimo na kang part sa ekonomiya sa Ginoo na nahitabo sa imong kinabuhi mga kaigsunan, sugdan nato sa 1 Corinthians chapter 3 verse number 9. 1 Corinthians chapter 3 verse number 9, basahon na tugdungan. So mamarog ta mga kaigsunan. 1 Corinthians chapter 3 verse number 9. Basahon na tugdungan. Go. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us. Thank you for promising us success in our life, Lord. I pray that you allow us, Lord, to remember and to understand kinsa gyud tag-iya namo kay kun dili namo na hinumduman nga ikaw gyud ang tag-iya namo, mangita mi, Lord, og lain nga mga pamaagi para masustener sa among kinabuhi. Samtang ikaw nag-prepare og nindot nga kinabuhi para namo, dili namo siya makita. So please forgive your people kung naami mga kakulangan, Lord, nga nabuhat namo sa among kinabuhi that drives us away from your will. I pray, dear God, that you give forgiveness. Please forgive your people and draw us back to you, O God, and to see the work, how great the work you've started for us to continue. And I pray, Lord, that you will bless us with your wisdom this morning. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, when you become part of God's economy, you need to understand, mga kaigsunan, that you are already the belongings of God. Belonging na ka sa Ginoo. Kung panalitan, mga kaigsunan, ikaw Pilipino ka, obliged jud ka nga ma-under ka sa ekonomiya sa Pilipinas. We will be affected with the other countries kay tungod ana mga importation kanang mga ato ang mga sitawag ana kanang sa business side, mga kaigsunan, nga we are connected one to another ang countries. So panalitan unsay may tabo sa mga laing nasod pareha sa gubat, mga kaigsunan, sa Ukraine o sa Russia, apektado ta. Ninsaka ang fuel, ang price, apektado ta. Nga naman, nalangko man siya sa earth. Nasabtan na to? Now, kung ato tanaw na, mga kaigsunan, maka-learn ta nga kung unsay may tabo ani diri, maapektuhan diri dapita. So kita pod sa atong pagkakristohanon, usa ta, mga kaigsunan, diha sa Ginoo. So kung pananglitan kita as a church, kung naay mga Kristohanon nga dili maghinumdom kung kinsa ka, maapektuhan bayang uban. Kay nagtudlo baya ang Ginoo nga kalipay uban sa naglipay ug kaguol uban sa naguol. Amen? And mostly, mga igsoon, ang makapabug-at sa kinabuhi sa mga Kristohanon, finances. Ekonomiya. Now, what na to nasabti? We are God's people. Amen? We are God's building, God's husbandry. We are laborers together. Now, kung mayon ta na, we are laborers together. Kung mayon ka laborer, na isweldo wala. And God will give you wages. God will give you wages. So naay nagtuyok nga ekonomiya sa atong kinabuhi isip Kristohanon. So kay naa may ekonomiya nga nagtuyok, mga kaigsunan, dapat naay regulation, dapat naay rules, dapat naay angay natong buhaton o hinumduman, nga angay natong tumanon para ang ekonomiya mahimo siyang healthy ang pagtuyok, mga igsoon. Now, sa kalibutan, mga kaigsunan, doon ay gitawag taxes. Nga kung ang mga negosyante dili mag-tax og tarong, mga igsoon, dili mo tuyok ang ekonomiya. Mubagsak ang ekonomiya sa gobyerno. Unya, ang una-una sa negosyante, dili lang ko mo tax, kay ngano, para kanang ako gyud ang tanang kwarta. Unya, gigamit niya para siyang kaugalingon lang. Wala na tuyok. Mga igsoon, it's okay. Kanang mga foundations, gi-allow man na sila. Nga sila mo'y mo gamit, instead na adto sa gobyerno gamiton, ari gamiton sa kanang foundation para ipatuyok ra gyapon. Ipanghatag, ipangtabang, kay recorded po na
sa mga foundations. Alright? So, pero naay mga negosyante, mga kaigsunan, nga wala sa foundation gibutang kundi sa ilang bulsa. So they miss to tax. So may tabuan na, they are hurting the country. Muna gibuhat sa mga membro sa simbahan kung wala nagtuman sa balaod sa Ginoo. Amen? Ang Ginoo, dili siya baka koneksyon. Muhatag yun siya panalangin na to. Once nga mga lagad ka, but you need to remember and to understand what you ought to do. Number 1, you ought to return your tithes. You ought to return your tithes. And to return your tithes, dunay instruction na Ginoo how to make it right. Kaya ang uban ng mga Kristohanon, yes, ilang gilahi ilang tithes, pero sila'y nagbuot-buot, unsaon nila ilang tithes. Stricto kayong Ginoo na mga kaigsunan. Nasa instruction, sugod pa sa Old Testament, hantod na diri sa atong panahon karon mga kaigsunan, og ang lesson ani, nagsugod pa ni sa Old Testament, and we need to learn tithing from the Old Testament. Alright? Kay wa ni siya nagsugod sa church age. Nagsugod ni siya sa panahon pa, mga kaigsunan, sa mga karaang tao sa Biblia. In Genesis chapter 14, verse number 20, sugdan na to diri. Kay daghan gihapon mga Kristohanon karon nga muyamid og tithes. Unsay may tabo pag mao nay atong buhaton. In Genesis 14:20, pila ra may atong iuli sa tithes. Ato basahon ni. Verse 20. So use the Bible. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. That's victory. Amen. And He gave him tithes of all. Every time God will give victory sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, karon ang victory karon, wow, dako kong income. Every time nga naay income nisod, give all the tithes. Amen. All. Diha mo sangit ang mga Kristohanon. Amen. Managigon ba? Pag tither ka, tudluan kag tithes, malipay ka. Pag di ka tither, tudluan kag tithes, mangyuday ka. Kibaw nung kuha na God? Ino pamanggod kuha na God? O ino ta ka karon? All the tithes. Amen. Deuteronomy 12:11. Asa man dadon, pastor? Asa dadon? Wa ila kasuko. Ato na istoryahon. Deuteronomy 12:11. The Bible says, then there shall be a place which the Lord your God shall choose to cause His name to dwell there. Thither shall ye bring all that I command you, your burnt offerings and your sacrifices, your tithes, and the heave offering of your hand, and all of your choice vows which ye vow unto the Lord. So, doon na ray usa ka lugar, mga kaigsunan, nga gipili sa Ginoo, which iyang gi-establish ang iyang name. So, karong panahon na, asa man na? In the church. Kung diin gi-establish sa Ginoo ang iyang ngalan in every churches, kung asa ka na belong nga church, diha ni mo dadon ang imong tanan nga offering, apil ang tithes, apil ang imong nga promises sa Ginoo. Mga kaigsunan, naay lugar. Naay kanang instruction kung all the tithes ba or portion ba, ingon ang Bible, all the tithes. Asa na doon? Into the church. In Numbers 18, mga igsoon, Numbers 18. Atras gamay. In Numbers 18, mabasa na ito dire, kinsa may tagaan? Kinsay tagaan? Kinsay authorize mo gamit aning tithes? Numbers 18, 25 to 28. Di magyud unta ni gubot, pero magkagubot yun ang mga Kristohanon tungod basta kwarta na isgutan good. Verse number 25, and the Lord spake unto Moses, saying, thus spake unto the Levites, and say unto them, when ye take off the children of Israel the tithes, which I have given you from them for your inheritance, then ye shall offer up an heave offering of it
for the Lord even the 10th part of the tithes. Ang kaning tithes belongs to the man of God. And the man of God, paminaw mo, kung panalitan, tawgon mo sa Ginoo, mahimo na mong pastor. Ang total sa tithes, kuhaan pag yun ang imong tithes, kay mauna ang imong tithes. Amen. Mauna ang pastor, mag-uol, kung gamay ang tithes, gikan sa tithes sa church. Kay pasabot, himatyon ang church. Mando na sa Ginoo mga kaigsunan. Tayo panaminaw pa ta? So, even the man of God, doon na siya tithes. Unsa may tithes niya? The 10th part of the tithes. Klaro Bible, no? Verse 27. And this, your have offering, shall be reckoned unto you, as though it were the corn of the threshing floor, and as of the fullness of the winepress, thus ye also shall offer an heave offering unto the Lord of all your tithes which ye receive of the children of Israel, and ye shall give thereof the Lord's have offering to who? To Aaron the priest. So, adto nimo ihatag sa man of God ang imong tithes. Dili pwede mga kaigsunan nga adto nimo ihatag sa imong bangko kay ikaw mo distribute anak kung unsa imong gusto. Kung maghimo kag imong charitable institute, not the tithes. That should be beyond your tithes. Wa makapugni sa Ginoo nga manabang ka. But never use your tithes because you are not allowed to do that. Para mapusla na mga kaigsunan, para ma-record na si Ginoo for a blessing, let the man of God dispose that. Pag-amen mo, mga igsoon, kay mo na gisulti sa Bible. 2 Chronicles 31 verse 12. So gisulti sa Bible. And brought in the offering and the tithes, and all the dedicated things, o sa gigon sa Bible, faithfully, over which Cononiah the Levite was ruler, and Shimei his brother was the next. Faithfully. Dili kay, ulit na nun. Yung pigado man sunod. Absent sa tanon. Di magay ka panalanginan, magtunga ka sa simbahan niya, di na po, magtunga, di na po. Di magay ka matubo. Kana pa imong finances mo tubo, mo tithes ka karon, sunod di, mo tithes ka karon, sunod di. Kinsa may imong giilad. Amen. Di na to mailad ang Ginoo mga kaigsunan. So, in Malakay, di pwede nga yun na to isgutan ang Malakay pag na-tithes. In Malakay chapter 3, 8 to 12 mga kaigsunan, the choices are either to rob God or to return our tithes to God. That's the choices. And in verse number 8, the Bible says, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? So you sold this Bible in tithes and offering. Pwede manulis ang tao sa Ginoo. Oh, hinumdumi. Imagine na mga kaigsunan. Pag makapanulis kag pobre, grabe nakapanulis og pobre. Pero ang usan nanulis og milyonaryo. Grabehan nanulis og milyonaryo. Isuga tawhana daghan kay guard, iyang nakuan, iyang nasurpas. Pero mas grabe gyud ang mga Kristohanon sa simbahan. Kay ang gipanulis sa mga Kristohanon, ang Ginoo. Unya, magpapatay mali pa. Mura magkatong asawa ni Ananias ba? Kinumdo mo? Si Sapira? Sapira ba? Sapira. Si Sapira ba?
Sa paira, sa Tagalog pa sa pera. Sa pera lang nakatingin palagi. Nag-promise sila nga, we will give all sa kanang halin sa property, sa diyang mahalin, kay sila nanghatag man sila property, kita po. Namaligya po sila. Nag-start sa what? Dili sa why. Pagkakita nila sa halin, hindi sa promise nakatingin. Saan nakatingin? Sa pera. Allah, daghan man di ay ni, oy. Daghan man di ni, ato ning kuhaan. Kuhaan na to ni. Nyaya ginan yang bana, una dito, kay baw ko, i-announce gyud ta ni. I-announce ta ni. Una dito, kay pagwapa sa ko gayo. Pagpaka na to si Sapira. Pagkamot siyang bana dito, namatay. Kaya nangilad si Ginoo. Abot si Sapira. Siya, oh, Pastor Peter, nadawat na ni mo. Garaon. Ingon na si Pedro. Kanay mo gibarugan ron, diha gilubong imong bana. Delikado ni, oy. Delikado ni manulis tas Ginoo. Nya mayon day mo na lingkod mo diha. Oh, buhi palagi ko ron pastor. Wa jud ka kabantay na nga matay sa imong kinabuhi. Amen. Ang una namatay ang imong kadasig sa pagpaduol sa Ginoo namatay. Kay murag wa na ka gi-welcome sa mga anghel. Ha? Wala na ka gi-welcome mga kaigsuonan sa presensya sa Dios. Mo na igabot nimo sa simbahan, di ka malipay, di ka ma-excited o siya naitabo mga igsoon sa simbahan. Huwag ko kabantay, anak. Nga hinay-hinay nangamatay imong mga resources, bisag unsay imong buhaton, kapuyon ka, pero di gyud nimo maabot ang imong mga pangandoy. Kay way patay makaabot sa iyang pangandoy. Unya, ang buhaton nimo, magsige lang kag pangupya. Nanindot lagi ito. Katunasan, huwag ka kabantay, nagsige ka balin-balin, ikaw mo'y namatay. O, sultihan mo. Usong abroad pug ka. Sila rason nga ni abroad. Tingalin to, ilang mga ginikanan dito, to, may mga igsuon dito. Nga ikaw, sunod-sunod ka. Pag abot mo rito, mura ka, igabot dito, mura kang irong buang. Sige sila mo paakon. Dili lang yung manginabuhi dito. Well, challenge sa nga church because God is offering us a very wonderful opportunity to earn mga kaigsunan. Kung di naman lang ka makitag 1 million a month dito, ay wala gawin. Kaya di dire. Bisa na lang 500,000 a month. Luoy kayo. Gi-increase na in town ang sweldo sa mga kuhan. OFW, 30,000 a month na. 30, no? Huh? Increase na. Domestic worker, domestic helper, increase na 30,000. Makalin kag skillet mga kaigsunan na kay 14,000 kapin. Usa ka skillet. Inyong mahalin ka kada semana og usa. Times 4. Di lupig na imuhang domestic helper. Wala di ang ilan, abroad ko. Uy, nindot kayo mga abroad ta, manuloy ta dito. Wabta na ako, pirmin ako na isulti mga kaigsunan. Daghang kay mga abroad, daghang mga kaila, mga nasa abroad god. Una, naaligi ka diya sa Kwan, Disneyland. No, sa gawas rami, picture sa may gate. Sa may gate. Wa may bayad ang sa gawas. Tuwa dito mga Pilipino sa gawas. Mga igsuon, ang lingkod dito, kay mahal naman mo so, di na ka-afford ilang kuan, ilang sweldo. Kisa may nanood ng mga Pilipino, katong mga nanoroy dito. Kaya naman tuyoon lang yung bag-antong Disneyland. Hindi sa inyo gusto. Ano mo sa gawas o manood ta? Pastor, none of the above. Awad yun kay pakialam di ay. Tithes, mga igsoon, is the key. Ayog tulisa ang Ginoo. Kay naa diha ang panalangin, will a man rob God? Yes! So kung tulisan ka sa Ginoo mga kaigsuonan, makita nimo unsay angay nimo.
It was verse number 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. So kung ang whole nation kayang i-curse sa Ginoo because of robbery, how much more your family? How much more you as one person who did not tithe? That even this whole nation, God can curse because of that sin of robbery. Kanang robbery, mga kaigsunan, suko kay Ginoo na. Unsay agay buhaton, verse 10, para di nato ni di ta maapektuhan ani, bring ye all the tithes into the storehouse. Unsay dadon? All the tithes. Asa? Sa church. That there may be meat in mine house, para na sa man of God. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Mga kaigsunan, underline na, kolorin na, encircle na, hala, memorize na. Kay mo na'y gilabay na mo, each time, imong gitulis ang Ginoo. Ang pagbukbo sa Ginoo, usa ka panalangin nga mopuno sa imong sa imuhang mga panudlanan. A blessing. Mga kaigsunan, singular. Puno na daan. Puno na daan! There shall not be room enough to receive it. Di lang kay kana. 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. I-protect ang imong business, i-protect ang imong panudlanan, mga igsoon, nga way makautot ana. Kay gusto sa Ginoo, ikay mo enjoy ana. And verse number 12, and all nations shall call you, looy, wala, kaluoy, anak nilo, anong gabaptis-baptis bitaw. Sigihan lang pangayo sa ilang pastor. Alangan, hagbong man ka sa tithes. Nya, nagtuo sila kay, kusog kay manudlo ang baptis o giving. Nya, ikaw ay giving ba? Wakay tithes. Mo na, ikaw may nagkalisod, kay gitunglog ka. So, inigawas ni mo, tanawan. Kana mga baptis na luoy kayo, tanawa mga dagway, luoy kayo. Mana, ilang pastor, sige na sila, kanakuan, hut-hutan na sila sa pastor. Tanawa ilang pastor, nindot kay kinabuhi. Tanawa na mga membro. Di mo mauwaw? Nga hasta ang pastor, mga kaigsunan, nga gatuman, mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo, na damay sa inyong sipyat. Ayos niyong pastor, no? Sigihan na mong pangayong kwarta. Ayahay na kayo siya, ayahay kinabuhi, ayahay na kayo. Yung ikaw po, di ka magsaba. We reply ba? Marabang yung bitaw. Di ka mauwaw. Nga nanulis ka man, mauna nagkalisod ka. Kaya dapat, ka nag-tights ka, mga kaigsunan, kung nag-tights ka, Ginoo na mismo nag-ingon, all nations shall call you blessed. For ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Delightsome land. Ang tao pag muanha sa imuhang lugar, kung asa ka nagpuyo, mayon sila, kanindot mo puyo, diri. Mo gani akong gidesire gyud, Lord, tagaimig lugar ingon ana. The Lord is blessing us with, a place to live with, a place that we can say God is good. Pagkaninduta gyud sa Ginoo, mga kaigsunan. He knows how to bless His people. And other people can see that you are blessed. Muna di gyud pwede, mga kaigsunan, that you are successful spiritually without seeing your outward blessing. Kaya kanang outward blessing, musunod na siya when God blesses you spiritually. Nga naman, kung gi-bless ka spiritually, you are an obedient child of God. Gauli ka sa tithes, mga ison, kay mahadlok ka manuli sa Ginoo. Diyan mo, ni buhaton sa Ginoo nimo. You will be a delightsome person. Ikaw mo'y tinubdan sa mga panalangin nga mga tao, mahimong blessed pod. What should make ka-imagine, mga kaigsunan, that we could provide
a Pro 4X Navara. We could provide Rolex watches. We could provide, pwede. Huwag kin ka imagine, ana. In my entire life, nga tagaan mi sa Ginoo opportunity nga mahimo ming blessing kay ngon ana. Pero ang problema sa mga Kristohanon, kung di ka tither, o kung sa'yo mo diha, ako na ni! Nagkalisod mo silingan, atukan na dito, bahala na sila! Makiglayog ka, magkakigsunan sa mga tao nga, mukuan, bisa kung saan mo pagkiglayog, tulisan ka, ingon ng Ginoo, na ay devourer! Na ay devourer! Ang wa ni mo makiti, you are the first devourer of your blessing. You will have no wisdom how to spend your money. Daghang kay mga portion sa imong kinabuhi, mga kaigsunan nga ma-wasted lang. You will buy things nga di magamit. You will spend your money nga walay kapadulngan, walay dili siya kuan ba? Na wa ka nahimong blessing. Tay panamino mo? Amen. Oh, padayon pa ta? Amen. Tithing is the beginning of giving. Kaning tithing is making yourself worthy to give. So sa tithes pa lang, giimo pa lang gihimo ang imong kaugalingon nga worthy to give. Blessed na ka. Murabag sa kuan ba sa ato ang cookware business. Training pa lang. Training pa lang. Nagkat-on pa lang ka, gi-bless na ka. Mao ni tithes pa lang. Gi-bless na ka sa Ginoo. Number 2. You ought to give your offering. While tithing is returning, offering is giving. So di ka pwede mo adto sa number 2 diretso. Mo offering ra day ko, diday ko mo tithes. Mga kaigsunan, your offering will not be accepted by God. Because you ought to give yourself first before you give your finances. So, ang paghatag sa imong kaugalingon, mga kaigsunan, mao na ang pag-surrender sa Ginoo sa iyang kabubuton tanan. O usa siya kabubuton, return your tithes. So, meaning to say, kung nahatag na nimo imong kaugalingon sa Ginoo, unsa pa may wa nimo gihatag? Unsa pa wa nimo na uli sa Ginoo nga ang imong kaugalingon imo namang gihatag sa Ginoo? Amen? Ato ta 2 Corinthians chapter 8. Katuna ginaigsoon kay importante kayo ning lesson. Tanawag unsay gibuhat sa Macedonian church, the poorest church in their time. Ang pinakapobre nga simbahan nga lugar, mga kaigsunan, sa ilang panahon. Tanon sila gibuhat. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Daghan kay mga spiritual nga Kristohanon, bisag di ko mo submit ni pastor, ni submit man sa Ginoo. That cannot be. If you say that you have submitted yourself to God, you have submitted yourself also to the man of God. That's what the Bible says. That's how to give your life to God. Not only to God, but also to the man of God. Klaro na instruction mo na gibuhat sa Macedonian church. They gave first their own selves to the Lord and unto us, ingon si Apostle Paul, by the will of God. Verse 6, insomuch that we desire Titus that as he had begun, he would also finish in you the same grace also. O sa mga grace, giving. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Daghan kay mga Kristohano, graon kayo, grabe kay sila mga lagad, but never sila ni believe o giving. Ingon ang Bible, learn this grace also. Ang mga Kristohano nga nangalagad, though you preach the word of God boldly, but you do not believe in giving, you are nothing but a second class copycat. Trying hard, copycat.
Kasi may kukopya. Kana mga preacher nga bold kayo. And you also want to be bold. Mga kaigsunan, you are just copying someone else. You know who can make you bold in preaching? God. Without copying someone else. Ganon na mo kang bold because you are a believer of His will. Because you have given yourself first to God. Mo na makapabold nimo mga kaigsunan. Unya, as human as we are, God knows our weakness and strength. Mas mutaas ang imong confidence when you have money in your pocket. And that is why it is a package deal. When you believe in God, He will also bless you monetarily. When Solomon asked the Lord wisdom para siyang pagkahari, tungkol sa iyang pagkabata, mga kaigsunan, I need wisdom. God said, you have chosen the right thing. But, Solomon, you need to understand, you also need treasure. You also need kanang fame. I will give it to you. You see? Pero kung atong makita, kwarta lang, patay. Sayop. Sayop imo nakita. So, pag nahatag nimo imong kaugalingon sa Ginoo first, mga kaigsunan, di ka masipyat. Di ka masipyat. Kaysa diyang gihatag nimo imong kaugalingon sa Ginoo, ipakita din sa Ginoo nimo unsa iyang gibuhat nimo. Tanawas verse number 8. I speak not by commandments, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Ang paghatag, mga kaigsunan, is to prove the sincerity of our love to God. Sama sa iyang gihimo. Verse 9, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Tanawa? Muna yung saktong gugma. Muna nga klaro nga gugma, example nga gihatag sa Ginoo, mga kaigsunan. He is the richest of all rich people in the whole world. Ano, kinsam na siya? He is the owner of the world. He is the owner of the world? Yes! And He is our Father. Yung wala ka ulaw, waka na ulaw ing ana imong kinabuhi. He is the owner of everything. So meaning to say, kung musunod lang yun ta sa iyang gusto, kung musunod lang yun ta, kung iyong Ginoo, ihatag na tanan, kaya ang akong ekonomiya, to sa akong amahan. He can deliver me anytime. Ang mga need na ko, anytime, iya ma-provide. Ang problema na ito mga Kristohanon, we are so focused on the money that we have, not on God who provided us the money. So muna nakakaliwat ni sa pera. Amen. Kaliwat ni sa pera. Muna namatay. Muna mga Kristohanon karon di mapuslan sa simbahan. Mawin ako napuslan ka. Ay na lang ipatudlo, kinsa. Ikaw ba? Ikaw. Dili ka nang imong tapad. Ikaw! Sigling si imong tapad. Oh, wala gugling ijod. Ayaw na imong tapad. Ikaw mismo! Pangutan na imong kaugalingon. Naggamit ba ka sa Ginoo? Kaya kung wala ka naggamit sa Ginoo, nay namatay sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Wala ka kabantay. Wala na reflect ang gibuhat si Ginoo sa verse number 9. Though He was rich, He became poor. That through His poverty, klaro kayo, through His poverty, He might be rich. Yung mga Kristohanon karon, kung tanaw nimo, luoy kayo. Nya mapasingilan pag Ginoo. Ambot lang ay. Kapilan ako nag-ingon doon, di ka mauwaw. Ngang Ginoo nagpakapobre para ikaw mapakita niya through you kung unsa siya ka nindot nga amahan. Are you listening? Mura kag usa ka anak nga grabig paningkamot sa amahan, nagpakalisod-lisod sa iyang kaugalingon, nagpakasamad-samad sa iyang kinabuhi para lang nga monindot ang kinabuhi sa anak. Unya pagkahuman giyama-yamaan lang ang kinabuhi sa anak.
wala givalue ang hago sa ginikanan? Unsa klase anak na? Nga giaway pang ginikanan. Unsa klaseng anak na? Kamoy sulti. Unsa klaseng anak na? Ngano di mo maningog? Unsa nga klaseng anak na, mga kaigsunan? Unsa klaseng anak na? Ha? Di ko kadungog da? Salbahis. Unsa pa? Ha? Unsa pa? Ay mo pamunggong diha. Unsa pa? Way po angod. Unsa pa? Ha? Dautan. Unsa pa? Bagagnaong. Unsa pa? Mahadlok mo da. Mao na mga Kristohanon. Nada lagi. Mao na mga Kristohanon nga wala nag-appreciate unsay gibuhat ni Kristo. That though he was rich, he became poor for us. Nya kita nga gibuhatan ni Kristo ana, mga kaigsunan, gayama-yama lang sa atong kinabuhi. Gisalig ang atong kinabuhi ngadto sa kalibutan. Wala na itong isalig siyang pulong nga nagtudlo, mga igsoon, para ma-enjoy na to ang iyang pagsakripisyo, para ma-enjoy na to ang iyang paghatag siyang kinabuhi ngadto sa poverty, para kita mahawa sa poverty. Wa na to gi-appreciate. Kita to. Kita to, katong bagagnaong, salbahis, way puangod. Kita to, kong! Wala na to gi-appreciate ang iyang gibuhat. Verse 10. So, diara ang advice ni Apostle Paul paminaw. And herein I give my advice, for this is expedient for you. Sabot ang expedient. Mapuslanon. Who have begun therefore, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. Muhatag jud ka. Di pwede nga naay Kristohanon nga di ko kahatag ron kay wa ko. Nya unsa may mo gikaon ganina? Nangaon mo gahapon? O di naamoy. You have. Ingon sa Bible, hatag according to what you have. Pero nga nung igabot sa giving, mayon ka, wa jud ko ron. Sa ato pa, nahurot na imuhang pagkaon gahapon. Di pamalit naman, pastor. Nahimo ng pagkaon. Nga nung sa dihang namalit ka, magkakauna-huna that you need to express your love to God. Diba, it is the expression of your love to God when you give your offering. Kanadang tithes di ay, wa ka nag-express, nag-uli ka pa lang. Pasabot, di ka ka-express sa imong gugma kung nanulis ka. May umaday ka, ambi mo kwarta, talan, walit, rilo, I love you. Paki-explain. Asa may love diha? Yeah? Can you say, I love you sa tao imong gitulis? O yeah, how can you say, I love you, Lord, sa imong offering, nga makani tithes? Muna, sa dani tithes ka, then that's the time you can express your love to God. Dapat imo na i-learn. Kaya kung mahitabo na mga kaigsunan, so there is a performance of that which you have. So diha ka magsugod. So therefore, dili ni competition kung unsay na nimo, di ta parehas kung unsay nasa atong bulsa. But we could start somewhere. Amen? Verse number 12. For if there be first a willing mind, diha magka-problema tanan. It is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. It is accepted. Muna importante mga kaigsunan, that your offering will be accepted. Yamin nita, Pastor, pila magay amount para ma-accepted? It is not the amount. It is what ye have. Amen? Tungod kay nituo ka na ay performance, expression of your love. So, dili parehas. So, Pastor, kanang amount, Pastor, mo na siya mo determine sa gidakon sa gugma? No. Because God is teaching us
Not the amount, but the percentage. Percentage. Pantay-pantay. So maybe, the 10% of this person, number 1, is higher than the 10% of this person, number 2. So, ibutan na to. The 10% of this is 10,000 and the 10% of this one is 1,000. Ased ako. Ased ako. Ang 1,000 o 10,000? Kung tanaw na to sa number. Pero kung tanaw na to sa percentage, equal. Diha gitanaw sa Ginoo that there may be equality. Nasabtan na to? And so is our offering. Walay kompetensya diri. Ang importante, willing ang imong mind, willing to express your love to God, then the Bible says it will be accepted. According to that a man hath, and not according to that he hath not. Kay expression ko na, ganun mo express magkagugma, gawa pa magka na in love. Kaparamino mo? You cannot give to someone, gawa kay express. Mo na mga babae, mahibong sila, ano mo siya? No? Si mo siya gatag-gatag na ko. Ano ka ni? It is a message. Di ba, mensahe na? O, kamo mga lalaki, ano maghatag man mo sa usa ka babae kung wa mo nahigugma? Kung wa mo'y tinguha nga imong ilaron. Di ba maghatag-hatag juga? Kay naay something within you that want to express. Mo na ang offering. So, ma-accepted na sa Ginoo according to what you have. But di ka niya, na-inlove ka niya, mangutang ka para ihatag niya. Niya, pagkuman sa niya, gisugot na ka, wala ka naghatag-hatag, ano man, nagbayad pa ko sa utang, ito paghatag ni mo, kaway lami ni mo. Ilad man na! Unya, imo pang gipapilog bayan. Tubangis sa kubigay. Dako, kay kumpera nan. Ano naman kayo mga utang? Ikaw ko, kipaghatag ni mo. Mura na siya imong gikuan, gipautang. Ang kato na imong gipanghatag para mo bilib siya nimo. Ang imo na ipabayron, ang imong gipanguyaban o sa kakaklase lalaki. Muna yung paghatag og inutang. Kung ang imong pabayron, ang imong gitagaan, murag na igo da. Okay raman ha. Basta dili mo papilog bayad, ang imong gitagaan. Amen. Oh. Willing mind, ma-accepted. Verse 13, for I mean not that other men be eased and ye burdened. Gusto sa Ginoo nga equal ta tanan. Verse 14, but by an equality that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality. Mga kaigsunan, if there is equality, why masakitan? Di ba? Equal tatanan. Walay mag-uol. Daghan ginay mo, equal ni. Oh. 15. As it is written, he that had gathered much kay laog, had nothing over. And he that had gathered little kay nang hatag, had no lack. Okay, sa may gibless nila. Ha? Ang nag-gather og little kay iyang gipanghatag. Wa pa siya nagkuwang. Niabot ang lockdown. Wa pa siya nagkalisod. Amen? So, express your love through your offering. So, to express your love, give yourself first to the Lord. Dili lisod. Dili lisod. Sama sa gibuhat sa Macedonian Church. Lastly, mga kaigsunan, when you become a part of God's economy, you ought to support God's mission. You ought to support God's mission. In Philippians chapter 4, mga kaigsunan, Philippians chapter 4, si Apostle Paul mismo, nagtestimony siya sa Philippian church
Unsa iya kalipay mga kaigsunan. Verse 10 to 20. But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lacked opportunity. So ang mga tao, ang mga Kristohanon, sa iyahang kapingkot, sa iyahang sitwasyon sa kinabuhi, wala gyud nakalimot kang Apostle Paul. Apostle Paul was the missionary. Muna na siya, missionary journey. So ang mga churches nag-support ni Apostle Paul, nalipay siya. Kaya wag yun ni hunong og support. The Philippian church. Verse 11. Not that I speak in the respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Muna yung nakanindot sa mga man of God, kana mga missionary. Mga kaigsunan. Dili pasabot nga, nas kawadong nagsig-bagot-bot ang mga missionary. Pero kung dili ta mo support mga kaigsunan, di ba sila mga suko na to? Ay, kabala ka. Di na sila masuko na to. Pero kung musuporta nila, pasalamat na sila na to. In their prayers, maapil ta. Ana kanindot na mga kaigsunan. So, muna si Apostle Paul, not that I speak in respect of one. Dili tungod sa panginahanglan. Ako magsige og challenge ninyo nga maghatag mo sa mission. Kung dili, mga kaigsunan, that is for us also. That God will bless us because it is His mission. Yun yung mission sa tao ni, mission sa Ginoo ni. Muna niyo si Apostle Paul, wa man ko nagkuan na kay bisag unsa na ako sa kalisod, na ako sa karuhay, ang akong pagpangalaga the same. Muna nakanindot sa mga missionary. Verse 12, I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Maunay balon-balon permis sa mga pastor. Maunay balon-balon permis sa mga missionary, mga kaigsunan. And that is why the last man standing in the ministry, as always, it is the called man of God. The called man of God. Dili bugnaw, kundi tinawag. Ang tinawag nga tao sa Ginoo. Kay daghan sa mga pastor mangquit tungod sa kalisod. Ano mangquit magkatungod sa kalisod? No? Something must be wrong. Sa imong gibuhat nganong nagkalisod ka. Kaysa tinuod lang mga kaigsunan kung tumanon lang yun natong Ginoo, panalangin naman ta. Pero kung way panalangin niabot, nagyoy problema nahimo. Amen? Nagyoy problema ang nahimo. Now, in verse number 14, notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Praise the Lord for the believers who communicated with the missionaries. Kay kana sila, mo man na ilahang mura magpaagi sa payback nila is to pray for all the churches nga nag-support nila. Alright? Verse number 15, now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Praise God, pangaigsoon, if we are this church. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Every time a missionary preaches the Word of God, and every soul that got saved because of the preaching of that missionary, every Christian na nag-support ang missionary na ay fruit that will abound to your account. That's how good, mga kaigsunan. That's how blessed a believer nga mo support og mission. Ano say ato lang nagisayon ang mission, mga igsoon. Nalimad ka na, ga-support ka, wa ka kaila, wa ka kaibawg, di na padong imo support, but our church is supporting missions. So, sa dihang nagwali ang missionary nga nakadawat sa support nimo, ang ipanalangin, ipadas Ginoo diha nimo. Mo nag-desire ni Apostle Paul, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound.
I am full, having received of Epaphroditus the things which ye were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Pagkanindot sa panalangin, mga kaigsunan, nga gihatag sa mga churches niya. Pero ang uban mga Kristohanon, ganahan nila bypass. Kaning bypass, punita ikaw, imo kasing bypass na. Healthy pa ba ka? Ato na ayuhon ang mga bypass unya, ha? Verse 19. But my God shall supply all your need. Kinsa may giingnan ni Apostle Paul ani? The supporter. Iyo sa Apostle Paul, kamo nga nag-support nako. Iyo na missionary, kamo nga nag-support nako. My God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So dili ang missionary mo balos, kundi ang Ginoo mo imubalos, mga kaigsuonan. Now, unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Unsa kanindot ning mission support? Amen. Pero atong balikan ang word bypass. Ang bypass, mga kaigsunan, you are moving your mission support by yourself. Imong giingnan ng pastor, bypass, I am sending this to the missionary. Uy, kada kong sayo. Kaya ang tudlo ni Apostle Paul, mga kaigsunan, sa 1 Corinthians chapter 16. Bantayan ni nato kay daghan ang mga Christian karon nga gusto sila magpahumot sa ilang ngalan ngadto sa missionary. So sila mismo mo'y nagpadala, knowing, nagpaila, nagpahibaw nga sila mo'y naghatag. Magbantay ta na. Si Apostle Paul wala gyud nag-mention og name, mga kaigsunan. Epaphroditus ang iyang na-mention kay dito siya gipatdayon, dito gipapuyo, mga kaigsunan. Pero ang iyang gingon, Philippian church. Dapat ang church gyud. Kaya ang tudlo ni Apostle Paul, 1 Corinthians 16, 1 and 2, now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gathering when I come. So asa na doon? Sa church. Kinsa may mapasundayag sa atong mission offering? The Lighthouse Bible Baptist Church. Mao na nagi mga tao gyud nga ganahan sila mailhan ini hatag. Mao na sila mismo mo pada dito. Kay nabi mga prayer cards. Ang tarong nga mga missionary, sa diya magpada og personal mingon na sila ipada sa clearinghouse. Ang tarong nga missionary mo tudlo gyud mga kaigsunan sa mga membro, ayaw i-send nako it through church. Manam careful gyud mo kay once na magpasikat mo sa inyong ngan, bisag ginagmay lang ang mga taghatag. Unya imong ngalan mo'y ma-lift up. Nakigkompetensya ka sa Ginoo. Ang dakong kaulaw nato mga Kristiyano nga kitay maila, gikan sa Ginoo ang atong gihatag. Gikan sa Ginoo ang atong gihatag. Nga di ta maulaw nga giangko nato nga kitay nang hatag. Anything that we give, it came from the Lord. Amen? Para unsa ang pagpaila sa Ginoo? Ang church. Because the church is the body of Christ. Muna maghatag ta, this is from Lighthouse Bible Baptist Church. Maghatag mo, kamo maghatag mo sa kabataan, ang hihinatag sa Ginoo para sa mga bata. Magbantay Ginoo, magbantay mo, not the name. Especially teachers, pagbantay mo. Kay base niya, mag-competition ba ang kanang hatag ba? For example, nag-teach, unya pagkahuman, naghatag si teacher. Di, ba mo parihag bulsa. Kung say, hunaw-hunaw sa mga bata, ganahan ko ni teacher so and so, kay pagmanghatag nindot kayo. Tempa, kabantay mo? How the devil works?
Nindot unta nga atong gibuhat kay nag-give ta, pero nisangit sa ato. It should be God that will be promoted. Mga bata, di na ang prize from God. Gikan sa Ginoo. Di ka pwede nga, mga bata, diya hinatag ni Teacher Mariel. Si Mariel magipagpakas mo, thank you, Ma'am Mariel. Sangit kang Mariel, ang blessing. Nisangit kang Ma'am Faith, nisangit kang Ma'am Masa, nisangit kang Ma'am Rosel. Kung kinsa man ang teacher nga ng hatag, kaya nakaibaw sila, it came from you. Magbantay mo, teacher. Tepan, kasabot na? In any area of the ministry, let God be the one nga mailhan. Even in our mission giving, let God be promoted. The church should be promoted. Instruction na ni Apostle Paul. Let there be gathering so that when I come, no more gathering of money. Mabitaw na natin speaker mga igsoon. Luoy kayo ng mga churches. Mo na practice kasagaran sa mga churches. Managwali ang ilang speaker. Oh, let's give extra! Let's give extra for our speaker! Maulang speaker. Kaya labi na ang gihatag gamay na. Dapat prepared na. Kung mag-invite ka og speaker, dapat prepared na ang offering. Prepared na ang love gift. Ito yung paraminaw mo. Yung mga wakay ta naglisod mga kaigsunan because kami mismo nagpractice mi kung unsay among tithes, mo'y among offering, mo po among mission. Kung sa grasya sa Ginoo, dako atong mission support o kanang offering. Di man nato kuhaon. Anything that we give to pastors and missionaries, diha gyud na magikan sa mission support. So if all of us will practice that way, mga igsoon, dili on and off ba? If you have tithes, express your love, support God's mission. Pag ingon ana, mga igsoon, kada ampo, kada kalag maluwas. Di lang kay ikaw nagduka sa imuhang Jerusalem, bisan sa uttermost part of the earth, na akay komisyon. This is business. This is God's business. Ngano naka-commission man ka dito sa uttermost part of the earth? Because you invested in God's mission. So muna ini si Piata, muna natay tithes, offering, mission. That is not fill in the blanks nga multiple choice. It is not multiple choice. It is your commitment. You are committed to return your tithes, you are committed to express your love, and you are committed to support God's mission. Di kay, pag nag-tithes ka, wala ka aning offering, wala kay mission. Pag nag-mission ka, wala kay offering, wala kay tithes. Kung nag-offering ka, wala kay tithes, wala kay... Unsa man eh? Tuya. Pastor, lisod kay Pastor. Wala kay salig sa Ginoo. Og hinotdanay di ay, labi na first fruit, karong September, hinotdanay man na. So, what do we expect? Ayay. Padung rabat na diya. Pero kanila sa, because these are basic. So, if we can pass, ano nga basic mga kaigsunan? Pagkalindot. Wa pa nato isguti. What will happen if we obey? Wapakay nato gi-focus mga igsoon. Atong i-focus karon when you become a part of God's economy, ang atong gi-focus karon, you ought to return your tithes. You ought to return your tithes. Everything starts with returning. Amen? Clear your name. Di kita kailad sa Ginoo. Makailad tag tao. But we can never deceive the Lord, the giver of blessing. Siya mo'y tighatag yun. No?
And ikaduha, you ought to give your offering. Unsa ning offering? It is our expression of love to the Lord. And you ought to support God's mission. Unsa man ni? Ngano mo support man ta sa mission sa Ginoo? Ha? Ang gi-mention ni Apostle Paul diri, fruit that may abound to your account. It is more blessing for us if we support mission. It doesn't matter how much. Pare, para safe mga igsoon, di ka maapiki ba? I-equal na lang na nimo tithes, love gift, mission. Same amount. Challenge na, challenge. And see how God bless you. Tanawa. And then, when God blesses you more, then, imo nang palabuan imong tithes sa expression of love. Mura na ka ba nga, Lord, tanawa, ang imong gi-provide na ko dera, pero ang akong gugma nimo labaw-labaw mga sa imo ang gihatag. Palabuan ako. Muna Ginoo, pagtanaw po, uy, di ko palupig nimo eh. Di ko palupig nimo. Amen? Bahala na, itupong nimo ang imong tithes o ang imong mission. Itupong nimo. Pero ang imong expression of love, you can make it higher than your tithes. It depends. Ikaw may mo express, di man ako. Amen? At least you know para asa man yung mga offering. I hope, mga kaigsunan nga natudluan ka today. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. Thank you, Lord, for the message. This is very needful for us because we know, dear God, that once the money will be in our hands, it is in our decision to spend or to keep or to give. It depends among kasing-kasing. So please guide us. Bless our heart, O God, not to be greedy. Help us, O Lord, nga dili ka namo tulison. Help us that we should express our love to you and also to see the mission field. There are many missionaries, pastors preaching in the uttermost part of the earth, and we must support your mission. Please, Lord, bless your people as they come to the altar this morning with a pure heart and with a decision to make as they come to give their own life to you to begin with. Salamat kay Lord, any opportunity. This is for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. So the Lord is talking to you.